Hello everyone! Welcome back to the vlog again. This is Ron again of Ron Santos TV. Ang dami ko talagang tatanggap ng mga messages and comments from you guys asking paano nga ba linisin ng maayos ang mga perfume bottle, lab materials like yung mga stirrer, yung mga beaker, yung mga Erlyn Meyer Plus na ginagamit natin in perfume making. So ayan, today finally gagawin na natin yan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang mag-thank you para sa sponsor natin today, Labotech Trading. If you remember from our past videos, lagi kong sinasabi na the only laboratory equipment supplier I trust is Agap Laboratories. And guess what, guys? Agap and Labotech is actually one and the same company. So it turns out na si Agap pala ang online shop ni Labotech. So kung isa ka pa rin dun sa mga nagtatanong kung saan ko ba nabibili yung mga legit na laboratory equipment na ginagamit ko sa mga perfume making videos natin kagaya ng mga beaker, yung mga stirrer and the like, alam mo na ang sagot ngayon. Alam mo, ang good news pa nga dito ay pwede mo nang i-message directly ang kanilang Facebook account. Ililink ko lang yan dyan sa description, nandito rin sa screen ng video natin. And for our viewers from other part of the Philippines, don't worry. Available na rin ang Labotech sa Shopee at Lazada. Once again, link down below. Kaya kung naghahanap kayo ng high quality pero affordable na laboratory equipment, alam nyo na, Labotech Trading ang sagot. Okay guys, tara. Proceed tayo sa unboxing ng package na pinadala sa atin ng Labotech Trading. So, eto na nga yung box na pinadala sa atin ng Labotech. Alam nyo ba guys, quick story lang, si Miss Angel pa rin yung kausap ko dito. And ang sabi niya sa akin, gusto niya raw ulit akong padalan ng mga laboratory equipment. Kagaya nung pinadala niya sa akin dati ng mga beaker, yung ginagamit natin sa paggawa ng perfume. Sabi ko sa kanya na kung matibay po yung pinadala niya sa akin. Meron pa po hanggang ngayon, maayos pa po siya, ginagamit ko pa. Sabi ko, baka pwedeng padala niyo na lang po ako ng ibang bagay na kailangan ko talaga. If you know, nag-i-start ulit ako na i-open, i-relaunch yung brand ko, yung perfume brand ko na Kaylee & Co. So, kailangan ko ng mga bagong storage ng perfume. Yung mga i-age natin, yung for aging na perfume, kagaya ng mga amber bottle, yung mga ganon. Yan, tignan natin ha kung ano ba itong pinadala sa atin ni Miss Angel. Sobrang dali kong kausap and malaking tulong po ito para sa perfume making video natin guys. Ito yung mga pinadala niya sa akin. Yan. Tignan nyo naman. Lahat to mga babasagin guys at naka-individual bubble wrap siya. Yan no. So kung mag-order ka sa kanila kahit na malayo ka, guys, believe me, super safe ng product mo. So buksan natin ha. So sige, bubuksan ko muna to tapos babalikan ko kayo mamaya ha. Wow. Alam niyo ba guys, ito lang yung request ko kay Miss Angel, yung amber bottle na Boston and 1000 ml. Pinadala niya tayo ng tatlo guys. And imagine ha, 1000 ml to, marami na tayong may store na perfume dito. And guess what? Meron pa silang pinadalang amber bottle na branded. Ang maganda dito, meron siyang measurement. Alam mo kung ilan na lang ang titira. Let's say 200 na lang yan, 300 na lang, up to 1000 ml ito I believe kasi hanggang dito yung 900 eh. So 1000 ml up to here actually. So ayan, ang maganda dito, cordial to. Ayan, 1000 ml nga siya guys. And ang maganda dyan guys is, tingnan mo naman no, sobrang ganda ng quality niya at ang kapal niya, matibay. At alam nyo ba, alam ko medyo price ito eh, kaya naman super thankful talaga ako kay Miss Angel. Thank you so much for sending this, Miss Angel. This is, you know, really big help para sa startup business ko. Kaya naman guys, alam nyo, if it's not too much, if this video helps you or my videos from the past about perfume making helped you, siguro malaking tulong din na kung kailangan mo ng mga ganito, or I actually encourage you to get
this kind of materials for your perfume making. If it's not too much to ask, baka naman kay Labotech na kayo mag-order. Ayan, nandyan lang sa description ang kanilang Facebook page, ang contact number ni Miss Angel, at saka yung Lazada at Shopee account nila. So now, let's move on. Paano nga ba linisin ng tama ang mga lab materials at ating mga perfume bottles? So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ba gawin. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Madali lang naman to guys at alam ko na kayang-kaya na yan. Okay? Step number 1 at wag na wag nyo itong i-skip. So, syempre, when you make perfume using these materials, using this lab equipments, may maiiwanan dyan ng mga oil residues, yung mga raw materials na ginamit natin, DPG, alcohol, and all, may maiiwanan dyan sa mga ginamit natin. And to make sure na maganda yung quality ng mga gagawin nating perfume sa mga equipment na to, kailangan natin munang gawin tong step number 1. Babanlawan muna natin ito ng warm water. Again, warm water, hindi sobrang init. Kailangan yung mahahawakan mo yung water pero alam mo na merong konting touch ng init. Siyempre, yung init na yun yung magpapaloosen up ng mga oil na naiwanan dito sa loob ng bottle natin. Step number 2, gumamit ng mild liquid soap. Siyempre, normally sa kusina natin, meron dyan yung mga dishwashing liquid. Huwag tayong gagamit ng mga matatapang o yung mga nabibili sa mga palengke na walang brand. Sabihin ko na yung brand pero hindi siya sponsor. Ang ginagamit ko po ay yung Joy. Pero ang alam ko, meron din pong nabibili na lab grade detergent. Baka po may gumamit sa inyo ng mga baretang sabon o di kaya naman yung mga panlaba po na sabon, wag na wag po kayong gagamit nun kasi believe me, may maiiwanan pong residue ng sabon dyan sa mga bote nyo at ayaw natin yun dahil siguradong makakasira po yun at makakaapekto sa amoy ng perfume na gagawin natin. Step number 3. Siyempre, dahil ginamitan natin yan ng sabon, kailangan mo yung banlawan ng maigi. At pagkatapos mong banlawan ng maigi, gagamit ka naman ngayon ng alcohol. Pwede kang gumamit ng 70% alcohol, basta yung unscented, or might as well, gumamit ka ng perfume grade alcohol na ginagamit mo sa paggawa ng mga perfume. So, babanlawan mo lang yan. Rinse well, okay? Rinse well. Kung mga bottle na ganito, kung mga amber bottle yung hinuhugasan mo, alugin mo siya, takpan mo, and then alugin mo. Ganun din sa mga perfume bottle ha. Ganun din, mula step 1 hanggang step 3. Ganun din. Pagdating sa alcohol, alugin mong mabuti. At bago mo gamitin, bago mo ibote yung mga pabango mo, i-make sure mo muna na nagawa mo tong mga steps na to. So, last step na tayo. Step number 4. Siyempre, dahil binasa mo yan and all, sinabon mo, hinugasan mo ng alcohol, siyempre, basa yan. Kapag ka hindi mo naman siya agad gagamitin, siyempre, pwede mo lang yan patuluin. Okay? Then, matutuyo na yan. Pero, kung kailangan mo na siyang gamitin agad, let's say, halimbawa, gumawa ka ng perfume, and na-age mo na siya after 7 days, nag-order ka online ng mga bottle na gagamitin mo at kailangan mo ng i-bottle, di ba? So ngayon, kailangan mong gawin tong step 1 to 4 na ito dun sa mga perfume bottle mo at gusto mo nang mabenta agad yung produkto mo. So ang gagawin mo dyan, gagamit ka ngayon ng mga towel at hindi pwede yung towel na naghihimulmol ha, huwag kang gagamit nun kasi again, makaka-apekto yan sa quality ng produkto natin. Kung alam mo yung mga microfiber towel, yun ang gamitin mo. So ayan nga pala yung tip ko kung paano nga ba tamang linisin yung ating mga laboratory equipment at perfume bottle. So ayun na guys, tapos na tayo at I hope nakatulong sa inyo ang video natin na to on how to properly clean your perfume bottles and lab materials. These materials here, yung mga pinadala sa atin ng Labotech Trading ay super essential as a perfume maker. Kaya kung naghahanap ka ng mga ganitong klase ng materials, check mo lang yung description, nandyan yung Lazada at Shopee, pati Facebook at contact number ni Miss Angel. Maraming salamat ulit Labotech Trading for sending this high quality laboratory items
Sobrang solid guys, believe me. Kaya naman kung naghahanap ka din ng mga laboratory items for your perfume making business or kung meron kang cosmetic company, Labotech Trading lang ang hahanapin mo sa Facebook. At meron din silang Shopee at Lazada. Once again, nandyan lang sa description box, nandito rin yan sa screen. Kaya naman, kung may gusto kayong topic na i-discuss natin sa ating next video, mag-comment ka rin dyan sa baba. Kung may mga question ka, I am willing to help. Thank you so much for watching. Until next time.